Bansang South Korea, binagyo ng snow. Marami ang nawalan ng kuryente. Bumaha ng snow sa buong syudad. May mga namatay. Nagbagsakan ng mga punong kahoy. Ilan lamang itong mga sangkay sa pangyayari doon sa bansang South Korea matapos pong tamaan ng isang snowstorm. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Ako muli ito, nagbabalik dito sa ating channel. Huwag niyo pong malilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, ating pag-uusapan ang matinding pangyayari doon po sa bansang South Korea. Ang isang pagbagyo ng snow sa kanilang bansa. Marami sa ating mga kababayan ay gustong-gusto mga sangkay na magkaroon ng snow dito sa Pilipinas. Sa pag-aakala nila mga sangkay na ito po ay okay lamang at dahil siguro sa mga nakikita nila sa mga palabas sa ibang mga bansa na nagkakaroon ng snow, ang ibang mga lugar na kung saan tuwang-tuwa mga sangkay ang marami sa pamamasyal. Ngunit para po sa inyong kalaman, may dala po itong masamang epekto sa mga lugar na tatamaan ng snow, lalong-lalo na po kung sa Pilipinas ito tatama. Marami po ang papanaw at malaking problema ang maitutulot nito sa ating bansa. Ang weather ngayon mga sangkay talagang hindi na po natin maintindihan. Sabi pa nga po ng mga nai-interview pagdating po sa mga tinatamaan ng mga matitinding kalamidad, talagang unexpected at unpredictable na ngayon ang mga extreme weather events na talagang namang nakikita po natin maging dito sa ating bansa. Maliban po sa mga matitinding bagyo, malalang heatwave, pagkasunog ng kagubatan, pagkatuyo ng kalupaan, at marami pa pong iba mga sangkay na extreme weather event ngayon. Isa po sa malalang nangyayari sa ating mundo ay kapag tinatamaan po ang isang lugar ng tinatawag na snowstorm o maging ang hailstorm. Ito po ay pag-ulan ng mga yelo sa mga lugar mga sangkay na tinatamaan po ng snow. Kagaya po ng bansang Amerika na nakaraan lamang mga sangkay nagkaroon po ng tinatawag na bomb cyclone kung saan binagyo po sila ng yelo. Tinamaan po sila ng matinding pag-ulan ng yelo dulot po ng extreme weather event na tinatawag po na bomb cyclone. Doon na po talaga ang sitwasyon ngayon ng ating planeta, mga sangkay. Dahil po sa tumitindig climate change, ang epekto nito sa kalikasan, lalong-lalo na po sa mga tao, ay talagang malala. Kaya nga dapat ito po ang paghandaan ngayon ng ating bansa dahil tayo ay prone sa matinding kalamidad na dulot po nitong climate change at danas na danas po natin ito. Ang bansang South Korea, mga sangkay, tinamaan po ng snowstorm. Marami sa mga Korean, mga sangkay, ay inaabangan po nila ang pagpatak ng snow sa kanilang bansa dahil nga po sa matinding init ng panahon na naranasan din po nila. At nito lamang, mga sangkay, sila po ay tuwang-tuwa matapos po makita na po nila ang pagpatak ng snow doon po sa Seoul, South Korea, capital city ng kanilang bansa. Marami sa mga Korean, mga sangkay, na masyal, in-enjoy ang pagbuhos ng snow. Ngunit laking gulat nila mga sangkay na hindi pala ito basta ulan lamang o pagpatak ng kakaunting snow. Ito po ay bagyo ng snow na tumama sa kanilang bansa. So ang dapat na ma-enjoy nila at the time mga sangkay na pagbuhos ng snow ay nagdulot tuloy mga sangkay ng takot sa kanila na tila baga naging bangungot ito sa bansang South Korea. Ayon po sa balita mga sangkay, South Korean capital Seoul hit by record November snowfall. Ayon po ito sa lumabas na update mula po sa international news from Al Jazeera. Tinamaan daw po ang South Korea ng isang bad weather na nagkaroon po ng matinding traffic sa kanilang bansa dahil po sa matinding pagbuhos ng snow. Nawala din po ang kuryente mga sangkay at naantala ang flights ng mga eroplano. Ang capital city ng South Korea ay tinamaan mga sangkay ng heaviest snowfall nitong buwan. Ito daw po ay makasaysayan sapagkat ito daw po ang pinakamalala na snowstorm sa kanilang bansa. Ang bad weather mga sangkay ay nagdulot ng matitinding traffic, pagkawala mga sangkay ng electricity. Nawalan po ang napakaraming mga kabahayan doon ng kuryente dahil po sa matinding pag-atake o pagbuhos nitong snowstorm. At napakaraming mga flights mga sangkay ang naantala at hindi po nakalipad. Ayon nga po sa report mga sangkay, simula pa lamang daw po ito doon sa South Korea na ang ibig sabihin magtutuloy-tuloy pa po ito at magiging paulit-ulit po ang ganitong sitwasyon sa kanilang bansa. Ayon po sa Korean Meteorological Administration, nasa 7.8 inches ang snow na tumama o bumagsak sa kanilang bansa.
o doon po sa Seoul at sa mga kalapit pa nitong mga lugar. Ang pinakamalala mga sangkay na naunang record na may malalang epekto doon po sa Seoul na pagbagsak ng snow ay umabot lamang po ng 4.8 inches noong November 28, 1972. Pero nitong November 2024, ibang-iba po ang tumama sa kanila. Kung ang 4.8 inches ay pinakamalala na nangyari doon po sa South Korea, tinamaan po sila ngayong 2024 nitong November nang umaabot po sa taas na 7.8 inches lang naman. Ganyan po kalala mga sangkay ang bumuhos na snow doon sa kanilang bansa. It is the highest figure in November since the agency set up nationwide observation posts in 1907. At ayon po sa report mga sangkay, mayroon daw pong 2 tao ang pumanaw sa isa pong traffic accident habang kasi nagdadrive sila mga sangkay nung bumagsak na nga po ang matinding snow doon po sa capital city ng South Korea. Marami po sa mga sasakyan ay nadulas. Nagkaroon ng pag-slide ang kanilang mga sasakyan mga sangkay. Ito yung rason kung bakit may 2 tao ang pumanaw habang sila ay nagdadrive ng kanilang mga sasakyan. Marami din daw po ang nagbagsakan ng mga mabibigat na bagay mula po sa mga estruktura o mga building dahil nga po sa matinding ibinagsak ng snowstorm. Mula po sa mga construction sites, marami po sa mga Korean, mga sangkay, ay nagkaroon din po ng mga injury dahil daw po sa malalang tama nitong bagyo ng snow. Power was cut for thousands of households in several areas of the capital and the central region as electricity lines were damaged by falling trees and snow-related causes. Ayon po sa balita, nagkaroon po ng blackout ang malaking bahagi ng South Korea dahil po sa mga nagbagsakan mga sangkay na mga punong kahoy na ang naapektuhan mga sangkay ay ang kanilang electricity. More than 200 flights naman mga sangkay ang nakansela at na-delay. Most of them mga sangkay ay sa domestic as airports across the country experienced severe weather conditions which also included strong wind at nasa 70 ferries serving islands ang nasuspinde. Ganyan po kalala mga sangkay. So hindi lamang po talaga pagbuhos ng snow. Ang snow na ito mga sangkay ay may kasama pong matinding hangin. At para mas malinaw ang lahat mga sangkay, ito po ang highlights ng mga larawan at video nung tumama po mga sangkay ang snowstorm doon po sa South Korea. The first snowfall of the season at record levels. Up to 26 centimetres of snow has blanketed parts of Seoul. The heaviest the city has seen since 12 centimetres was recorded back in 1972. But the swift change in weather also came as a surprise. For those on the move, the conditions were a struggle. At least 300 flights were cancelled or delayed nationwide, while around 90 ferries were put out of action. Emergency workers tried to keep up clearing the roads, with many drivers having to reassess their routes. Icy conditions led to this overturned truck and a 53-car pile-up, injuring 11. Another crash east of Seoul left 1 person dead. According to officials, 1 person was killed when a garage collapsed on them as they tried to remove snow. A reminder of how dangerous these conditions can be. The weather agency says snowy conditions are expected to continue, and they've been caused by a big difference between sea surface and air temperatures. The president has called on authorities to minimise damage and inconvenience caused by wild weather, as a winter wonderland turns into a nightmare. So ganyan po kalala mga sangkay ang itinama nitong snowstorm doon po sa bansang South Korea. At alam nyo, isa lamang po ang South Korea mga sangkay na tinatamaan ng ganitong klaseng atake ng snow. Ang Amerika, Canada at iba pang mga bansa mga sangkay ay nakakaranas din po ng snowstorm. Kung dito sa Pilipinas mga sangkay, binabagyo po tayo ng ulan. Sa kanila naman, maliban po sa ulan, tinatamaan din po sila ng bagyo ng yelo. Ganyan po kalala ngayon ang weather mga sangkay. Dahil po sa climate change, ito na po ang sitwasyon ngayon ng ating planeta. Kung kaya't kailangan na po talaga na kumilos ng mas mabilisan
itong world leaders. Kasi nakikita na po talaga natin ang effect nitong climate change na palala na po ng palala. Ang weather condition ngayon ng ating mundo ay hindi na po basta-basta, unpredictable at delikadong-delikado na. Kaya tayo mga kababayan, sa tuwing meron pong update patungkol po sa mga magaganap na mga weather events sa ating bansa, please, I advise na lagi pong maging handa at alamin kung ano po ang kalagayan ng ating panahon, saan tatama ang bagyo, ano ang magiging resulta kung tatama ito sa inyong mga lugar. Mas mabuting laging handa. Talagang natutupad na ngayon ang propesiya sa Biblia, mga sangkay, na sa huling mga araw ay magaganap nga po ang mga ganitong klaseng pangyayari. Chaos, mga severe weather events, kaguluhan sa ating bansa. Lahat ng iyan, mga sangkay, ay sabay-sabay na nagaganap ngayon sa ating planeta. Pinapatunayan lamang na ang salita ng Diyos ay hindi po nagsisinungaling na bago ang pagbabalik ni Jesus Christ para po sa church, magaganap po muna ang mga matitinding kaguluhan sa ating mundo. Kaya tayo mga naglilingkod sa ating Panginoon, patuloy lamang po tayo maghanda spiritually para anumang oras, mga sangkay, o anuman ang mangyayari sa ating mundo, tayo po ay ligtas kasama ang ating Panginoong Hesus. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Mag-comment lamang po sa ibaba. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.